ay demolish ang lahat. Ang apat na salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Leon Vargas na kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner ng kanyang boardroom. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat ng nasa loob ng kwarto. Walang nangahas na umimik. Walang nangahas na huminga. Para sa kanila, ang utos na yon ay katapusan ng daan-daang buhay at tahanan. Pero, para kay Leon, numero lang ang mga iyon. Isang maliit na abala sa landas patungo sa kanyang pinakabagong obra maestra, ang Altura Royal. Isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong peso na magiging korona ng kanyang imperyo. Hindi niya nakikita ang mga barong-barong. Ang nakikita niya ay mga hadlang. Hindi niya nakikita ang mga tao. Ang nakikita niya ay mga gastos. Ganoon siya pinalaki ng mundong ito. Ganoon niya pinapatakbo ang kanyang buhay. Walang puwang para sa emosyon. Walang lugar para sa awa. Biglang umalingaw-ngaw ang mahinang tunog mula sa intercom sa kanyang tabi. Isang paggambala. Napakunot ang noo ni Leon. Alam ng lahat na kapag nasa gitna siya ng pagpupulong, walang sino man ang pwedeng umistorbo sa kanya. Pinindot niya ang buton ng may pagkainis. "What is it, Cynthia?" Narinig niya ang kaba sa boses ng kanyang sekretarya. "I'm so sorry to interrupt, Sir Vargas, pero may 2 bata po kasi dito sa lobby. Hinahanap po kayo." Mas lalong lumalim ang guhit sa noo ni Leon. "Bata? Anong kailangan ng mga bata sa akin? Paalisin mo sila." "Sinubukan na po namin, sir. Pero ayaw po nilang umalis. Sumisigaw po sila. Kailangan daw po nilang makausap ang CEO. Kailangan daw po nila ng tulong nyo." Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Leon. Puno ng iritasyon. Anong klaseng kapabayaan ito ng kanyang security? "Ako na ang pupunta dyan," deklara niya, kasabay ng pagtayo. Nais niyang siya mismo ang magpalayas sa kung sino mang gumugulo sa kanyang umaga. Pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby ng Vargas Corporation, agad na bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi nababagay sa lugar na yon. Ang sahig ay gawa sa mamahaling Italian marble. Ang mga pader ay may mga obra ng mga sikat na pintor. At ang chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. At sa gitna ng lahat ng karangyaan, nakatayo ang 2 bata. 2 maliliit na nilalang na tila nilimot na ng panahon. Ang kanilang mga damit ay kupas, ang kanilang mga tsinelas ay gasgas, at ang kanilang mga mukha ay pununong ng pinaghalong dumi at determinasyon. Isang lalaki at isang babae. Ang batang lalaki ay nakatayo sa harap ng kapatid niya, tila isang munting sundalo na handang protektahan ito. "Sino sa inyo ang naghahanap sa akin?" tanong ni Leon. Ang boses niya ay walang emosyon. Ang batang babae ang humakbang pasulong, payat siya at maliit, pero sa kanyang mga mata ay may apoy na hindi maikakaila. "Kayo po ba si Mr. Leon Vargas?" tanong ng bata. Ang boses ay nanginginig pero malinaw. "Ako nga. Ako po si Lyra. Ito po ang kuya ko, si Zian," sabi ng bata, sabay turo sa kapatid. "Nandito po kami para humingi ng tulong para po sa nanay namin." Hindi umimik si Leon. Hinihintay niya ang kasunod. "May sakit po siya. Malubha po ang sakit niya." Pagpapatuloy ni Lyra, at sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. "Kailangan po namin ng pera para sa gamot niya. Pakiusap po, sir. Tulungan niyo po ang nanay namin." "Si Alona po." Alona. Isang pangalan. Isang salita lang yon, pero para kay Leon, iyon ay isang dagundong ng kulog na bumasag sa perpektong katahimikan ng kanyang mundo. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Biglang huminto ang pag-ikot ng lahat. Ang pangalang iyon. Imposible. Ilang taon na niyang ibinaon ang pangalang iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang multo mula sa nakaraang pilit niyang tinakasan at tinalikuran. Napilitan siyang titigan ang batang babae.
Hindi na ang dumi sa mukha nito ang kanyang nakita. Hindi na ang kupas na damit. Tinitigan niya ang mga mata nito. Ang mga mata ni Lyra. Isang pamilyar na hugis. Isang pamilyar na kulay kapeng pagkatamis. Isang pamilyar na kislap ng katigasan ng ulo. Ang mga matang yon. Kilalang kilala niya ang mga matang yon. Iyon ang mga matang tumitingin sa kanya mula sa salamin tuwing umaga. Napaatras si Leon ng isang hakbang. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ang ingay ng lobby ay nawala. Ang mga taong naglalakad ay naging mga anino. Ang tanging malinaw na lang sa kanyang paningin ay ang mga mata ng batang babae sa kanyang harapan. Isang refleksyon, isang akusasyon, isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ang pangalan ni Alona ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit ang larawan ng mga mata ni Lyra ang siyang sumusunog sa kanyang kaluluwa. Hindi na bumalik si Leon sa boardroom. Iniwan niya ang mga miyembro ng board na nagtitinginan, nagbubulungan, at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanilang walang pusong CEO. Iniwan niya ang lahat. Sa kanyang opisina, sa pinakatuktok ng gusali, kung saan tanaw niya ang buong syudad na unti-unti niyang inaangkin, ay hindi siya mapakali. Ang mga numero sa screen ng kanyang computer ay lumabo. Ang mga plano para sa Altura Royal ay naging mga walang kwentang papel. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksena sa lobby. Ang pangalan, Alona. Ang mga mata ni Lyra. Sir Vargas, napalingon siya. Si Cynthia, ang sekretarya niya, ay nakatayo sa may pinto, may dalang kape. Okay lang po ba kayo, sir? Tumangulang si Leon, isang pilit na galaw. Hindi niya magawang magsalita. Paanong magiging okay ang lahat kung ang isang piraso ng nakaraan na akala niya ay matagal ng patay ay biglang bumangon at sinampal siya sa mukha? Gabi na nang makauwi si Leon sa kanyang penthouse. Isang malawak at tahimik na lugar na napapalibutan ng salamin kung saan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay nagsisilbing mamahaling palamuti. Dito, siya ang hari. Walang makakagulo, walang makakapasok. Pero kahit dito, hindi siya makatakas. Binuksan niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy, isang bagay na hindi nababagay sa modernong disenyo ng kanyang bahay. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang dokumento, ay may isang litrato. Kupas na ang kulay ng litrato. Sila ni Alona. Mga bata pa, nakaupo sa damuhan, nakatingin sa isa't isa na para bang sila lang ang tao sa mundo. Ang nangiti ni Alona sa litratong yon ay kasing liwanag ng araw. Ang mga mata niya, puno ng pangarap at pag-ibig. Hinaplos ni Leon ang mukha ni Alona sa litrato. Nasaan na ang ngiting iyon? Saan napunta ang lahat ng pangako? Love, bakit nandito ka sa dilim? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Si Serena, ang kanyang nobya. Pumasok ito sa kwarto, ang suot na pulang bestida ay kumikinang sa liwanag na nagmumula sa labas. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Ang mamahaling pabango nito ay sumingaw sa hangin. I was calling you, hindi ka sumasagot. Malamig na sabi ni Serena. Narinig ko ang nangyari sa lobby kanina. Huwag mo nang isipin yon. Mga basura lang yon na naghahanap ng atensyon. Napatiimbagang si Leon sa salitang basura. Ano bang kailangan mo, Serena? Malamig niyang tanong habang mabilis na itinatago ang litrato. Naramdaman ni Serena ang pagbabago sa kanyang tono. Humarap ito sa kanya. Anong problema? Dahil ba sa mga batang yon? Leon, Altura Royal is waiting. Ito na ang pinakamalaking deal natin. Huwag mong hayaang sirain ng isang maliit na aberya ang lahat. Hindi ito maliit na aberya. Ano ba talaga ang babaeng yun sa'yo, Leon? May halong selos na tanong ni Serena. Bakit apektado ka ng ganito? Hindi sumagot si Leon. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Sa mga ilaw ng syudad na dati ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan.
Pero ngayon ay parang mga matang mapanghusga. Kailangan kong umalis, sabi niya. Saan ka pupunta? It's almost midnight. Kinuha ni Leon ang susi ng kanyang sasakyan at ang wallet. Hindi niya pinansin ang mga tanong ni Serena. Naglakad siya papunta sa pinto. Leon, bumalik ka dito. Huwag mo akong talikuran. Sigaw ni Serena. Pero hindi na siya lumingon pa. Sa address na iniwan ng bata kanina, Manong. Utos ni Leon sa kanyang driver. Ang kanyang mamahaling European sedan ay tahimik na binaybay ang maluluwang na kalsada ng Makati. Unti-unti, ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga mas mababang establishmento. Ang mga maliliwanag na ilaw ay napalitan ng mga nag-iisa at madidilaw na poste. Hanggang sa huminto sila, nakarating sila sa dulo ng sementadong daan. Sa kanilang harapan ay isang makipot na eskinita, ang pasukan papunta sa isang mundong ibang-iba sa kanyang ginagalawan. Hanggang dito na lang po tayo, sir. Hindi na po kasya ang sasakyan, sabi ng driver. Mula sa malinis at naka-aircon na loob ng kanyang sasakyan, pinagmasdan ni Leon ang lugar. Ang bumungad sa kanya ay isang mundo ng alikabok, ingay at kahirapan. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. May mga batang naghahabulan kahit hating gabi na. May amoy ng usok at ng kung anong niluluto. Ito ang lugar na gusto niyang wasakin. Ito ang lugar na para sa kanya ay isang mantsa lamang sa mapa. Pero ngayon, ang lugar na ito ay may mukha, may pangalan, at posibleng may isang piraso ng kanyang puso. Dahan-dahang binuksan ni Leon ang pinto ng sasakyan. Ang mainit at maalinsangang hangin ay sumalubong sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling necktie at niluwagan ang butones ng kanyang kwelyo. Huminga siya ng malalim. Nilalasap ang hangin ng lugar na pilit niyang tinalikuran sa buong buhay niya. At pagkatapos, nagsimula siyang maglakad. Isang hakbang papalayo sa kanyang trono at isang hakbang papalapit sa katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. May tunog ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero. Para kay Alona, ang bawat patak ay isang paalala. Paalala ng kahinaan. Paalala ng kabiguan. Nakaupo siya sa isang sulok ng kanilang maliit na kwarto, nakabalot sa isang manipis na kumot, habang pinipigilan ang isang ubo na nagbabantang pumunit sa kanyang dibdib. Sa kabilang kama, mahimbing na natutulog ang kanyang dalawang anghel, si Lyra at si Zian. Ang kanilang mga payapang mukha, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Pero kaninang umaga, ang lakas na yon ay hindi naging sapat. Alam niyang mali, nahayaan ng mga anak niya, napuntahan si Leon. Isang malaking pagkakamali. Pero naubos na siya, naubos na ang kanyang ipon, naubos na ang kanyang pag-asa. Ang sakit sa kanyang baga ay unti-unti nang umuubos sa kanyang buhay at ang takot na maiwang mag-isa ang kanyang mga anak ay mas masakit pa kaysa sa karamdaman niya. Patawarin niyo si nanay, mga anak. Bulong niya sa hangin kasabay ng pagtulo ng luha. Sana hindi niyo ako kamuhian. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang pag-iyak ay hindi makakabili ng gamot. Pinilit niyang tumayo para kumuha ng isang basong tubig nang may marinig siyang katok sa kanilang pinto. Isang katok na mahina ngunit mariin. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras ng gabi sa gitna ng malakas na ulan? Kinabahan siya. Baka ang may-ari ng paupahan para maningil na naman. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Walang sumagot. Isang sandali ng katahimikan, tanging ang ulan lang ang maririnig. Inakala niyang guni-guni niya lang iyon. Hanggang sa kumatok ulit ito, mas malakas ngayon. Nanginginig ang mga kamay ni Alona nang buksan niya ang pinto. At sa pagbukas nito, tila huminto ang kanyang paghinga. Sa labas, nababasa ng ulan, nakatayo ang isang lalaking hindi niya inaasahang makikita pang muli. Mas matangkad na ito ngayon, mas malaki ang katawan. Ang dating simple at puno ng pangarap na mukha
ay napalitan ng isang matigas at seryosong ekspresyon. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng gabing iyon. Pero kilala pa rin niya ito. Kahit lumipas pa ang 100 taon, makikilala niya pa rin ito. Leon. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin o isang sumpa. Walang emosyon ang mukha ni Leon habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang pamumutla niya, ang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kapayatan ng kanyang katawan. Nakita nito ang lahat. Papasukin mo ako, utos ni Leon. Hindi isang pakiusap. Napaatras si Alona para bigyan ito ng daan. Pumasok si Leon sa loob at ang maliit nilang espasyo ay tila lalong sumikip. Ang presensya niya ay napakalaki, napakabigat. Tumingin si Leon sa paligid, sa mga naninilaw na pader, sa mga lumang kasangkapan, sa 2 batang natutulog sa iisang kama. At pagkatapos, ang tingin niya ay bumalik kay Lyra. Matagal. Isang tingin na puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Bakit mo sila pinapunta sa akin? Basag ni Leon sa katahimikan. Napayuko si Alona. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na bakal na tumutusok sa kanyang dibdib. Wala na akong ibang maisip na paraan, Leon. Paraan para ano? Para humingi ng pera? May pait sa boses ni Leon. Tumulo na naman ang luha ni Alona. Hindi niya ito napigilan. Hindi mo maiintindihan. Ang alin ang hindi ko maiintindihan, Alona? Ang iwan ako ng walang paalam? Ang magpakasal sa iba? At ngayon, babalik ka na lang na parang walang nangyari para humingi ng limos? Bawat salita ay parang isang sampal. Bawat salita ay tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Pero para saan pa? Kinuha ni Leon ang kanyang wallet. Kumuha siya ng isang checkbook at mabilis na nagsulat. Inabot niya ito kay Alona. Isang pirasong papel na may nakasulat na halagang kayang bumuhay sa kanila ng ilang taon. Isang pirasong papel na solusyon sa lahat ng kanyang problema. Pero isang pirasong papel din na tatapos sa kung anumang natitirang dignidad sa kanya. Tinitigan ni Alona ang tseke at pagkatapos ay tumingin siya kay Leon. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa. Wala siyang nakitang pagmamalasakit. Tanging isang obligasyon, isang transaksyon. Umiling siya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sabi niya, ang boses ay basag. Huwag ka nang magpanggap, Alona. Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Hindi. Mas matatag niyang sabi ngayon. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ni Leon at sa harap nito, pinunit niya ito sa 2 at pagkatapos ay sa 4. Nanlaki ang mga mata ni Leon sa gulat. Hindi ko kailangan ng awa mo, sabi ni Alona. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Kaya kong buhayin ang mga anak ko nang walang tulong mula sa'yo. Kaya ngayon, umalis ka na. Pakiusap. Nawala ang malamig na ekspresyon ni Leon. Napalitan ito ng galit at pagkalito. Ano bang gusto mong patunayan? Umalis ka na, sigaw ni Alona. Tumalikod si Leon at naglakad palabas. Padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Alona na nanginginig, napasandal sa pader, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan na iniwan ni Leon, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Umiyak siya para sa kanyang sakit, para sa kanyang kahirapan, at para sa isang nakaraang hindi na niya maibabalik pa. Sa labas, bago tuluyang umalis, napansin ni Leon ang isang suklay na nahulog sa maliit na mesa. Sa tabi nito, sa sahig, ay may ilang hibla ng buhok, buhok ng isang bata. Nang walang pag-aalinlangan, yumuko siya. Mabilis na dinampot ang mga ito at isinilid sa kanyang bulsa. Tahimik ang biyahe ni Leon, pabalik sa kanyang mundo. Ang bawat gusali na kanyang dinadaanan ay tila isang bantayog ng kanyang tagumpay.
Isang paalala ng lahat ng kanyang isinakripisyo para marating kung nasaan siya ngayon. Pero sa unang pagkakataon, ang lahat ng iyon ay parang walang kwenta. Ang imahe ng pinunit na tseke. Ang mga mata ni Alona na puno ng sakit at pagmamataas. Ang imahe ni Lyra na natutulog, walang kamalay-malay, sa gulong nilikha ng kanyang pag-iral. Pagdating sa kanyang penthouse, hindi siya natulog. Dumiretso siya sa kanyang study at gumawa ng isang tawag. Isang tawag sa pinakapribado at pinakamagaling na laboratorio sa buong bansa. Kinabukasan, maaga pa lang, isang courier na nakasuot ng all black ang dumating para kunin ang isang maliit na sobre. Sa loob nito, ang ilang hibla ng buhok ni Lyra at isang sample mula kay Leon. Walang tanong, walang pangalan, isang case number lang. Ang sumunod na 24 na oras ay ang pinakamahabang 24 na oras sa buhay ni Leon. Sinubukan niyang magtrabaho, binuksan niya ang kanyang laptop, tinitigan ang mga blueprints ng Altura Royal, pero ang mga linya ay nagsasayaw sa kanyang paningin. Ang mga numero ay walang kahulugan. Tinawagan siya ni Serena. Hindi niya sinagot. Nag-text ito. Hindi siya nag-reply. Ang tanging hinihintay niya ay isang email, isang resulta, isang hatol. Kinahapunan, habang nakaupo siya sa kanyang kotse, nakaparada sa isang lugar na tanawang syudad, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Dumating na ang email. Naramdaman ni Leon ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon, ay nanginginig habang binubuksan niya ang kalakip na file. Isang dokumento ang lumabas, puno ng mga teknikal na salita at mga numero, pero hindi iyon ang binasa niya. Dumiretso ang kanyang mga mata sa pinakaibaba. Sa isang pangungusap na nakasulat sa itim, makapal na mga letra, probability of paternity, 99.999% na papikit si Leon. Humigpit ang hawak niya sa manibela. 99%. Isang kasiguraduhan, isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Anak ko siya. Ang tatlong salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang pagsabog. Bigla, bumalik ang lahat. Ang mga pangarap nila ni Alona, nabubuo sila ng isang pamilya. Ang mga pangako nila sa isa't isa sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga gabing akala nila ay walang katapusan. At pagkatapos, bumalik din ang sakit ng pag-iwan, ang sakit ng pagtataksil. Bakit, Alona? Bakit mo ito itinago sa akin? Sa sobrang galit, sinuntok niya ang manibela, isang malakas na suntok. At isa pa, at isa pa. Kasabay ng bawat suntok ay ang isang sigaw na pinigilan niya sa loob ng napakaraming taon. Isang sigaw ng galit, ng pighati, ng pagsisisi. Galit kay Alona sa paglilihim nito. Galit sa mundo sa naging kapalaran nila. Pero higit sa lahat, galit sa sarili niya. Dahil sa loob ng maraming taon, naging manhid siya. Naging makasarili. Ibinenta niya ang kanyang kaluluwa para sa pera at kapangyarihan, habang sa isang sulok ng mundong ito, ang sarili niyang anak ay nabubuhay sa kahirapan. Ang sarili niyang dugo ay nagtitiis. Napayuko siya. Ang noo ay nakasandal sa manibela. At doon, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, sa gitna ng katahimikan, ang isang Leon Vargas na hindi pa nakikita ng mundo ay lumabas. Umiyak siya. Hindi isang mahinang pag-iyak, kundi isang hagulgol. Isang hagulgol na nagmula sa isang pusong matagal nang naging bato, pero ngayon ay basag na basag. Samantala, sa isang mamahaling restaurant hindi kalayuan, nakaupo si Serena kasama ang isang lalaking nakasuot ng sombrero. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Serena habang inaabot ang isang makapal na sobre sa lalaki. Kinuha ng pribadong investigador ang sobre, pasimpleng sinilip ang laman bago ito isinilid sa loob ng kanyang jacket. Tumango ito.
100%, ma'am. Personal kong sinundan si Mr. Vargas. Nagpunta siya sa isang high-end DNA testing facility kahapon. At kanina lang, 1 oras bago ang meeting natin, nakita ko siyang binubuksan ng resulta sa loob ng kanyang sasakyan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Serena. DNA, iisang bagay lang ang ibig sabihin yon. Ang babae at ang mga anak niya, tanong din niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Alona Santos, 2 ang anak, 1 babae at 1 lalaki, Lira at Zian, nakatira sa isang barong-barong sa Tondo. Ang lugar kung saan itatayo ang Altura Royal. Diretsyong sagot ng investigador. Altura Royal. Parang isang sampal ang mga salitang yon kay Serena. Ang proyekto ng kanyang buhay, ang susi sa kanyang mga pangarap. Ang magpapatibay sa posisyon niya bilang susunod na Mrs. Vargas. At ngayon, ang lahat ng yon ay nanganganib dahil sa isang babaeng nagmula sa putik. Salamat. Makakaalis ka na. Sabi ni Serena, hindi na tinitingnan ang lalaki. Hinintay niyang makalayo ito bago niya kinuha ang kanyang wine glass. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinaas niya ito. Hindi. Sabi niya sa kanyang sarili, hindi ako papayag. Hindi siya naghirap. Hindi niya tinalikuran ang kanyang pamilya. Hindi siya nagtiis ng masasakit na salita para lang mapunta sa wala ang lahat. Hindi niya hahayaang sirain ng isang multo mula sa nakaraan ni Leon ang kinabukasang pinaghirapan niya. Samantala, sa loob ng kanyang sasakyan, matapos ilabas ang lahat ng sakit, pinunasan ni Leon ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan, wala nang panahon para sa pagsisisi. May isang bagay siyang kailangang gawin. Isang bagay na dapat ay ginawa niya noon pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi si Alona ang tinawagan niya. Hindi pa siya handang harapin ito. Ang tinawagan niya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Raymond, sabi ni Leon. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat at awtoridad na hindi pa naririnig ng kanyang assistant kailanman. Yes, sir? May ipapagawa ako sa'yo at gusto kong gawin mo ito ngayon din. Walang tanong-tanong. Ano po iyon, sir? Tumingin si Leon sa labas, sa mga gusaling nagsisimula ng pailawan ng kanilang mga ilaw laban sa papalubog na araw. Humanap ka ng isang magandang condominium unit, fully furnished, 2 ang kwarto, ligtas at malinis. At pagkatapos, pumunta ka sa address na ibinigay ko sa iyo kahapon. Sir, anong gagawin ko doon? Sunduin mo sila, si Alona at ang 2 anak niya. Dalhin mo sila sa bago nilang tirahan. Ibigay mo sa kanila ang lahat ng kailangan nila. Pagkain, damit, lahat. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Paano po kung tumanggi sila, sir? Tanong ni Raymond. Naaalala ang kwento ng amo tungkol sa pinunit na tseke. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leon. Ang hari ng real estate ay nagbalik. Pero sa pagkakataong ito, hindi teritoryo ang kanyang ipinaglalaban, kundi pamilya. Hindi sila tatanggi, sabi ni Leon. Ang boses ay puno ng kapangyarihan na hindi sanay mabigo. Sabihin mo sa kanila, Raymond. Sabihin mo, hindi na ito pakiusap. Utos ito. Utos mula sa ama ni Lira. Sinalubong ni Serena ang kanyang refleksyon sa malawak na salamin ng kanyang walk-in closet. Ang babae sa salamin ay perpekto. Ang suot nitong damit ay gawa ng isang sikat na designer. Ang alahas na kumikinang sa leeg nito ay nagkakahalaga ng isang bahay at lupa. Ang mukha nito ay produkto ng pinakamahuhusay na beauty treatments. Ito si Serena Castillo, ang nobya ng bilyonaryong si Leon Vargas, ang kinaiinggitan ng lahat. Pero sa likod ng perpektong imahe na yon, may isang lihim na ikinahihiya niya at pilit na ibinabaon sa limot. Kinuha niya ang isang litrato na nakatago sa ilalim ng kanyang mga alahas.
Isang kupas na litrato ng isang batang babae, payat, maitim, nakayapak at nakatayo sa harap ng isang barong-barong na gawa sa yero. Iyon si Nena. Ang dati niyang pangalan, ang dati niyang buhay. Isang buhay ng kahirapan, gutom at pangungutya. Kinamumuhuyan niya ang bawat segundo ng buhay na yon. Kaya't nang magkaroon siya ng pagkakataon, tinakasan niya ito. Pinalitan niya ang kanyang pangalan. Pinalitan niya ang kanyang itsura. Pinalitan niya ang kanyang pagkatao. At si Leon Vargas ang kanyang kaligtasan, ang kanyang tagumpay, ang pag-ibig. Pangalawa na lang iyon. Ang mahalaga ay ang seguridad, ang kapangyarihan, ang posisyon, at hindi niya hahayaang may umagaw nito sa kanya. Lalo na, hindi ang isang babaeng tulad ni Alona Santos, dahil kapag tinitingnan ni Serena ang mga litratong kuha ng investigador, ang nakikita niya ay hindi lang isang karibal. Ang nakikita niya ay ang sarili niya noon, ang Nena na pilit niyang tinatakasan, ang amoy ng estero, ang pakiramdam ng kumakalam na sikmura, ang kahihiyan. Bumabalik ang lahat. At kasabay nito ay ang isang matinding galit, isang galit na nag-aalab. Hindi ka magtatagumpay, bulong niya sa litrato ni Alona, bago niya ito lukutin ng buong-buo at itapon sa basurahan. Ako ang nararapat dito. Ako. Kinailangan niyang kumilos at kailangan niyang maging matalino. Hindi niya pwedeng diretsahang kalabanin si Leon. Masyado itong makapangyarihan. Kailangan niyang sirain ang pundasyon. Kailangan niyang sirain si Alona. Ang una niyang ginawa ay isang tawag sa telepono. Isang tawag sa isang sikat na social media blogger na kilala sa pagiging attack dog ng mga mayayaman. Isang babaeng kayang gumawa ng kahit anong kwento, kapalit ng tamang halaga. "Hello, Micaela. It's Serena," sabi niya. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. "I have a story for you, a very juicy one, tungkol sa isang gold digger na biglang lumitaw para sirain ang isang masayang relasyon." Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Serena habang nakikinig siya sa kabilang linya. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon ng blogger. Binigyan niya ito ng mga peking detalye, ng mga kasinungalingan na binalot sa manipis na katotohanan para maging kapani-paniwala. At bago niya ibaba ang telepono, nag-iwan siya ng isang pangako. "I-wire transfer ko na lang ang bayad at asahan mo, marami pa itong kasunod." Pero hindi pa siya tapos. Ang mga salita ay sandata, pero hindi iyon sapat. Kailangan niya ng aksyon. Naalala niya ang sinabi ng investigador. Nakatira sa isang barong-barong sa Tondo. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang masama at desperadong ideya. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang tinawagan niya ay isa sa mga business partner ni Leon. Isang makapangyarihang konsehal na malaki ang utang na loob sa kanya dahil sa isang pabor na ginawa niya noon. "Counselor," bati niya. "Serena Castillo here. Kumusta na? May maliit lang sana akong hihilingin na pabor. May kilala ka bang nagmamay-ari ng isang paupahan sa Tondo?" "Oo, sa lugar mismo ng Altura." "Oo, iyon nga. May gusto lang sana akong paalisin na mga squatter." Habang nagsasalita si Serena, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado, na para bang nag-o-order lang siya ng pagkain sa isang restaurant. Walang bakas ng konsensya, walang bakas ng pag-aalinlangan. Nang matapos ang tawag, huminga siya ng malalim. Ang mga piyesa ay inilagay na niya sa tamang lugar. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babae sa kanyang harapan ay hindi na lang basta maganda. Ngayon, mapanganib na rin ito. Ngumiti siya, isang malamig at determinadong nangiti. Sa mundong ito, walang puwang ang mga talunan at hinding-hindi ako magpapatalo. Kinabukasan, isang itim na van ang huminto sa harap ng eskinita
kung saan nakatira sila Alona. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng formal na damit, si Raymond, ang assistant ni Leon. May dala itong mga kahon ng pagkain, mga paper bag na may lamang mga bagong damit at isang susi. Ma'am Alona Santos? Magalang na tanong ni Raymond nang pagbuksan siya ng pinto. Nagulat si Alona. Sa likod ni Raymond, nakita niya ang van na puno ng mga gamit. Sino po sila? Pinadala po ako ni Mr. Leon Vargas, paliwanag ni Raymond. Narito po ako para ilipat na kayo sa bago ninyong tirahan. Napaatras si Alona. Ano? Anong ibig mong sabihin? May inihanda na pong condominium unit si Sir Leon para sa inyo at sa mga bata. Ligtas po doon at kompleto sa gamit. Halina na po kayo. Tinitigan ni Alona ang mga dala ni Raymond. Isang solusyon. Isang madaling paraan para makaahon sa hirap. Pero para sa kanya, isa itong insulto. Isa na namang paraan para ipakita ni Leon na kaya nitong bilhin ang lahat, pati na ang kanyang dignidad. Pakisabi sa amo mo, salamat, pero hindi namin kailangan. Mariing sabi ni Alona, kaya namin ang sarili namin. Pero ma'am, umalis na po kayo, sabi ni Alona at isinara ang pinto. Sumandal siya rito, ang puso niya ay kumakabog. Ano ba ang iniisip ni Leon? Na ganun-ganun na lang yon, na pagkatapos ng lahat, isang condo unit lang ang katapat ng lahat ng sakit. Ilang oras ang lumipas. Akala ni Alona ay tapos na. Pero nagkamali siya. May kumatok ulit. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas may diin. Pagbukas niya ng pinto, si Leon na mismo ang bumungad sa kanya. Ano na naman ito, Leon? Bungad ni Alona. Pagod na sa lahat. Pumasok ka sa loob ng van, Alona. Aalis na kayo dito, sabi ni Leon. Ang boses ay walang pasensya. Hindi ako aalis. Ito ang bahay namin. Bahay? Tinatawag mo itong bahay? Sabi ni Leon. Iginala ang tingin sa paligid ng may pandidiri. Hindi ligtas ang mga anak ko dito. Idiniin niya ang salitang ko. Naramdaman ni Alona ang kirot. Wala kang karapatan, Leon. May karapatan ako. At alam mo yan, sigaw ni Leon. Ang galit ay nagsisimula nang kumawala. Lyra is my daughter, Alona. May karapatan ako sa kanya. Natahimik si Alona. Alam na niya. Paano mo nalaman? Mahinang tanong niya. Hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, aalis kayo sa impyernong ito ngayon din. At saan mo kami dadalhin? Sa isang gintong hawla. Sumbat ni Alona, ang sarili niyang galit ay lumalabas na rin. Para ano? Para itago kami? Para hindi malaman ng maganda mong nobya at ng mga kaibigan mong mayayaman na may anak ka sa isang hamak na taga rito? Natigilan si Leon. Tinamaan siya sa sinabi ni Alona. Lumapit siya. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanilang mga paghinga ay naghahalo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, bulong ni Leon. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga labi ni Alona. Alam ko, Leon. Alam na alam ko. Pera at kapangyarihan lang ang mahalaga sa'yo. Katulad ka rin ng... Hindi na natapos ni Alona ang kanyang sasabihin. Dahil sa isang iglap, ginawa ni Leon ang isang bagay na hindi inaasahan nilang pareho. Hinawakan niya ang batok ni Alona. Hinila ang mukha nito palapit sa kanya at siniil ito ng isang halik. Hindi ito isang malambing na halik. Ito ay isang halik na puno ng galit na naipon sa loob ng maraming taon. Puno ng pananabik, puno ng pagsisisi, puno ng sakit. Sa unang segundo, nanigas si Alona. Gulat, pero pagkatapos, isang bagay sa loob niya ang bumigay. Ang katawan niyang nangungulila ay tumugon. Ang puso niyang sugatan ay biglang naalala ang pakiramdam ng maging buo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang saglit, bumalik sila sa nakaraan. Bumalik sila sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan ang tanging yaman nila ay ang pag-ibig sa isa't isa. Ngunit ang saglit na yon ay mabilis na nawala.
Itinulak ni Alona si Leon ng buong lakas. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leon Vargas. Ang tunog ay umaling-awngaw sa kanilang maliit na espasyo. Nanginginig ang kamay ni Alona. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at luha. Huli na ang lahat, Leon, sabi niya. Ang boses ay basag. Huli na. Iniwan niyang nakatayo si Leon. Hawak ang pisnging namumula. Ang lasa ng halik nila ay nasa kanyang mga labi pa, pero ang sakit ng sampal at ng katotohanan ay mas matindi. Iniwan ng sampal ni Alona si Leon na tulala, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang dala nito. Huli na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Bumalik siya sa kanyang opisina na may bigat sa dibdib. Umupo siya sa kanyang silya, tinitingnan ang syudad, pero ang isip niya ay nasa maliit na barong-barong sa tondo. Bakit gano'n na lang katigas si Alona? Bakit ayaw nitong tanggapin ang tulong niya? Anong ikinakatakot nito? At sino ang batang lalaking yon? Si Zian. Napatingin siya sa litratong kuha ng investigador. Si Lyra at si Zian, magkatabi, natutulog. Ang buhok ni Lyra ay maitim at tuwid, tulad ng sa kanya. Ang kay Zian naman ay medyo kulot, may kung anong hindi tugma. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang pride niya bilang lalaki ay nasaktan. Ang isiping may ibang lalaking sumalo kay Alona, matapos siyang iwan nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Kailangan niyang malaman. Raymond, sabi niya sa intercom, may ipapagawa ulit ako sa'yo. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa buhay ni Alona Santos sa loob ng nakaraang 10 taon. Lahat. Mabilis kumilos si Raymond. Gamit ang koneksyon at pera ni Leon, hindi naging mahirap ang paghahanap ng impormasyon. Sa loob lang ng ilang oras, isang manipis na folder ang nasa ibabaw na ng mesa ni Leon. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Ang mga unang pahina ay tungkol sa mga trabahong pinasukan ni Alona. Labandera, katulong, tindera. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naghirap ito. Naghirap ang ina ng kanyang anak habang siya ay nagpapakasasa sa yaman. At pagkatapos, narating niya ang huling pahina. Isang marriage certificate. Alona Santos at Ricardo Reyes. Ricardo Reyes, isang construction worker. Ikinasal sila 8 taon na ang nakalipas. At sa ilalim nito, isang death certificate. Namatay si Ricardo Reyes 3 taon na ang nakakaraan. Isang aksidente sa construction site. Napapikit si Leon. May kirot ng selos, pero meron ding konting ginhawa na wala na ang lalaki. Ngunit ang kasunod na dokumento ang siyang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Isang birth certificate. Pangalan ng bata, Zian S. Reyes. Pangalan ng ina, Alona Santos. Pangalan ng ama, Ricardo Reyes. Binitawan ni Leon ang mga papel. Ang mga ito ay nagkalat sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa. Hindi niya anak si Zian. Hindi. Niya, anak. Si Zian. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang utak. Isang parte sa kanya ang nakahinga ng maluwag. Ang pride niya ay naibalik. Pero isang mas malaking parte sa kanya ang nakaramdam ng kakaibang lungkot. Isang panghihinayang. Bakit? Naalala niya ang batang si Zian sa lobby. Ang tapang nito habang pinoprotektahan ng kapatid. Naalala niya ang paghawak nito sa kanyang kamay noong nagmamakaawa ito para sa kanilang ina. Sa loob ng ilang araw, sa isip niya, 2 ang anak niya, isang pamilya. Pero ngayon, hindi pala. Ang responsibilidad niya ay kay Lyra lang, ang dugo niya, ang naslednitsa niya. Pero paano si Zian? Ang batang tumawag sa ibang lalaki na tatay. Ang batang inalagaan ng ibang lalaki. Ang batang hindi niya kadugo. Kaya ba niya itong mahalin
tulad ng pagmamahal na nararamdaman niyang umuusbong para kay Lyra? Kaya ba niyang maging ama sa isang batang paalala ng lalaking pumalit sa kanya sa puso ni Alona? Napahawak si Leon sa kanyang ulo. Ang gulo. Ang lahat ay napakagulo. Ang dating itim at puti niyang mundo ay biglang napuno ng iba't ibang kulay ng kularo. Kulay ng responsibilidad, ng selos, ng pag-ibig, at ng isang katotohanang hindi niya alam kung paano haharapin. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang panik na tawag mula kay Raymond. Sir! Sir, may problema po. Anong nangyayari? Mabilis na tanong ni Leon. Yung may-ari po ng paupahan. Pinaaalis po sila, Ma'am Alona, ngayon din. Tinatapon po ang mga gamit nila sa labas. Napatayo si Leon. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Ano? At sir, may isa pa po. Si Ma'am Alona po. Hinimatay daw po siya. Dinadala po ngayon sa pinakamalapit na ospital. Hindi na hinintay ni Leon na matapos si Raymond. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng kanyang opisina na parang isang bagyong walang makakapigil. Ang lahat ng pagkalito at pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ito ng isang damdamin, takot, isang matinding takot na baka sa pagkakataong ito, huli na talaga ang lahat. Labas! Sinabi ng labas. Ang sigaw ng may-ari ng paupahan ay mas malakas pa kaysa sa kulog na nagsisimula nang marinig sa kalangitan. Hindi na pakiusap ang boses nito. Utos na. Isang hatol. Nakatayo si Alona sa gitna ng eskinita. Basang-basa, hindi dahil sa ulan na nagsisimula palang pumatak, kundi dahil sa sarili niyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood niya ang dalawang lalaki na walang awang inihahagis ang kanilang mga gamit palabas ng kanilang munting tahanan. Isang lumang kaldero, isang manipis na kutsyon, ang mga damit nila na nakasupot, ang mga drawing ni Lyra at Zian na nakadikit sa pader. Bawat gamit na bumabagsak sa putik ay parang isang piraso ng kanyang dignidad na tinatapak-tapakan. Maawa po kayo. Pagmamakaawa niya, sinusubukang harangan ng pinto. Bigyan niyo pa po kami ng kahit isang gabi lang, para lang po sa mga anak ko. Wala akong pakialam, sigaw ng lalaki. Ilang buwan na kayong atrasado sa upa. Kung hindi kayo aalis ngayon, tatawag ako ng Niyakap ni Lyra ang binti ng kanyang ina. Ang munting katawan ay nanginginig sa takot. Si Zian naman, sa kanyang murang edad, ay sinusubukang maging matapang. Pinupulot niya ang mga gamit na kaya niyang buhatin, pero nadudulas lang siya sa putik. Nanay, bakit po? Umiiyak na tanong ni Lyra. Saan po tayo pupunta? Walang maisagot si Alona. Paano niya ipapaliwanag sa mga anak niya na sa isang iglap, wala na silang matitirhan? Paano niya sasabihin na bigo siyang ina? Doon, sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, bumuhos ang ulan. Hindi na ambon, isang malakas. Walang tigil na buhos ng ulan na tila nakikidalamhati sa kanilang sinasapit. Ang kanilang mga gamit ay lalong nabasa. Ang lamig ay nagsimulang tumagos sa kanilang mga buto. Niyakap ni Alona ang kanyang dalawang anak. Sinusubukang protektahan sila mula sa ulan gamit ang sarili niyang katawan. Pero pati siya ay nanginginig na. Bigla, naramdaman niya ang isang pamilyar na sakit sa kanyang dibdib. Isang matalas na kirot. Sinubukan niyang huwag pansinin. Kailangan niyang maging malakas para sa mga anak niya. Ngunit pagkatapos, dumating ang ubo. Isang marahas, walang tigil na ubo na tila may pumupunit sa kanyang baga. Napaluhod siya, hawak ang kanyang dibdib. Nanay! Sigaw ni Zian, puno ng pag-aalala. Okay lang ako, anak. Pilit na sabi ni Alona sa pagitan ng kanyang mga ubo. Pero nagsisinungaling siya. Ang paningin niya ay
nagsimulang umikot. Ang mga ilaw mula sa poste ay naging mga naglalakihang bituin na sumasayaw. Ang mga sigaw ng kanyang mga anak at ang tunog ng ulan ay unti-unting humihina na parang nanggagaling sa malayo. Ang huling nakita niya ay ang mga mukha ng kanyang mga anak, basang-basa ng ulan at luha. Ang kanilang mga mata ay bilog sa takot. "Lira, Zian," bulong niya. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Ang sigaw ni Lira ang bumasag sa gabi. "Nanay! Gumising ka, nanay!" Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maglabasan mula sa kanilang mga bahay, dala ang mga payong. Ang dating galit na may-ari ng paupahan ay natigilan. Ang muka ay napalitan ng gulat at takot. "Tulungan niyo kami!" sigaw ni Zian. Isang babae ang lumapit at sinuri ang pulso ni Alona. "Diyos ko, walang malay. Tumawag kayo ng ambulansya, dali!" Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sedan ang humarurot at biglang huminto sa dulo ng eskinita. Isang pinto ang bumukas at bumaba si Leon Vargas, hindi na alintana ang mamahalin niyang sapatos na lumulubog sa putik. Ang bumungad sa kanya ay isang bangungot, ang nagkalat nilang mga gamit, ang mga taong nagkukumpulan, at ang dalawang bata na umiiyak sa tabi ng isang katawang nakahandusay sa lupa. "Anong nangyayari?" sigaw niya habang tumatakbo palapit. Isang matandang babae ang humarap sa kanya. "Sino po sila? Nasaan sila? Nasaan si Alona?" tanong ni Leon. Ang boses ay nanginginig. Itinuro ng babae ang isang ambulansya na papalayo. Ang pulang ilaw nito ay kumikislap sa gitna ng ulan. "Dinala na sila sa ospital," sabi ng babae. Ang boses ay puno ng awa. Mukhang malala. Ang amoy ng ospital ay sumalubong kay Leon, isang pinaghalong amoy ng gamot, disinfectant at takot. Tinakbo niya ang hallway ng emergency room na parang isang taong hinahabol ng kamatayan. At doon, sa isang sulok, sa mga plastik na upuan, nakita niya sila. Si Lira at si Zian, magkayakap, nanginginig. Ang kanilang mga damit ay basa pa rin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga tuyong luha at bagong mga luha. Mukha silang dalawang naliligaw na anghel sa gitna ng impyerno. Nang makita nila si Leon, sabay silang tumakbo palapit sa kanya. "Sir!" sigaw ni Zian. "Ang nanay po." Umiiyak na, sabi ni Lira. Yumakap ng mahigpit sa binti ni Leon. Yumuko si Leon at niyakap silang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama. Naramdaman niya ang panginginig ng kanilang maliliit na katawan. Naramdaman niya ang kanilang takot. At sa sandaling iyon, isang matinding galit ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Isang galit na mas mainit pa kaysa sa apoy. "Nasaan ang nanay niyo?" Mahinahon niyang tanong, pilit na itinatago ang bagyo sa kanyang dibdib. Itinuro ni Zia ng isang pinto. "Nasa loob pa po." Ayaw pa po lumabas ng doktor. Hinalikan ni Leon ang noo ng dalawang bata. "Huwag kayong mag-alala. Nandito na ako. Hindi ko kayo iiwan. Pangako." Ipinagbilin niya ang mga bata sa isang nurse na binayaran niya at mabilis na lumabas para tumawag. "Raymond," sabi niya sa telepono. Ang boses ay kasing talim ng isang patalim. "Alamin mo kung sino ang may-ari ng paupahan na yon. Alamin mo kung sino ang nag-utos na paalisin sila. I have a feeling I know who it is. At kapag nakuha mo ang pangalan, ibigay mo sa akin. Now." Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Alam na niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ang babaeng natutulog sa kanyang kama. Ang babaeng plinaplano niyang pakasalan. Ang babaeng sumisira ngayon sa pamilyang hindi niya alam na mayroon pala siya. Maya-maya, lumabas ang doktor.
Sino po ang pamilya ni Miss Alona Santos? Ako po. Mabilis na sagot ni Leon. Mr. Vargas? Gulat na tanong ng doktor. Nakikilala ang mukha ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Kamusta siya? Diretsong tanong ni Leon. Stable na po siya sa ngayon, sabi ng doktor. Pero malala po ang pneumonia niya. Mukhang matagal na niyang hindi napapatingnan. Kung hindi niyo po siya nadala agad dito, baka hindi na tinapos ng doktor ang sasabihin. Hindi na kailangan. Nag-vibrate ang telepono ni Leon. Isang text mula kay Raymond. Isang pangalan ng konsehal at isang maikling mensahe. May utang na loob po ang konsehal kay Ma'am Serena. Sapat na yon. Bantayan mo sila. Utos ni Leon sa kanyang security na kadarating lang. Huwag mong hahayaang may mangyaring masama sa kanila. Babalik ako. Sumakay si Leon sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang galit niya ay isang halimaw na gustong kumawala. Sa penthouse, naghahanda si Serena para sa isang victory party. Nakasuot siya ng isang kumikinang na silver gown. Sa kanyang harapan ay mga mamahaling champagne. Ngayong gabi, ipapakilala na ni Leon ang Altura Royal sa press. Ngayong gabi, siya na ang reyna. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Leon na parang isang bagyo. Ang kanyang damit ay may putik, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Leon! What happened to you? Malapit nang magsimula ang press con. Gulat na sabi ni Serena. Hindi sumagot si Leon. Kinuha niya ang isang bote ng champagne at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Ano ba? Sigaw ni Serena. Humarap si Leon. Press conference? Wala nang press conference sa Serena. Anong ibig mong sabihin? I'm canceling the project. Sabi ni Leon. Bawat salita ay mabigat. Altura Royal is over. Napatakip ng bibig si Serena. Nabalik ka na ba? Pinaghirapan natin to. Pinaghirapan? O sinira mo ang buhay ng ibang tao para dito? Inilabas ni Leon ang kanyang telepono at ipinakita kay Serena ang text message. Nanlaki ang mga mata ni Serena. Nawala ang kulay sa kanyang muka. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagkakaila niya. Huwag kang magsinunggaling! Sigaw ni Leon, isang sigaw na yumanig sa buong penthouse. Halos mamatay siya, Serena. Halos mamatay ang ina ng anak ko dahil sa'yo. Nagsimulang umiyak si Serena. Ginawa ko lang yon para sa atin, Leon. Mahal kita. Ayokong may sumira sa mga pangarap natin. Pangarap? Tumawa si Leon, isang tawang walang saya. Ang pangarap mo ay isang bangungot na binuo sa paghihirap ng iba. Akala ko kilala kita. Pero nagkamali ako. Hindi ka nagbago. Isa ka pa ring desperadong babae na gagawin ang lahat para lang takasan ang kahirapan. Hindi totoo yan. Tapos na tayo, Serena. Sabi ni Leon. Ang boses ay naging malamig na parang yelo. Get out of my house. Get out of my life. At manalangin ka na huwag akong magsampa ng kaso laban sa'yo. Lumuhod si Serena. Niyakap niya ang mga binti ni Leon. Ang kanyang mamahaling gown ay nababasa ng natapong champagne. Pakiusap, Leon. Huwag. Pakiusap. Pagmamakaawa niya. Pero tinanggal ni Leon ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya si Serena sa huling pagkakataon, hindi na may galit, kundi may awa at pandidiri. Tumalikod siya at iniwan itong umiiyak sa sahig, sa gitna ng mga abo ng kanilang mga nasirang pangarap. Habang naglalakad si Leon pabalik sa ospital, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Ang Altura Royal ay hindi ang kanyang korona. Isa itong kulungan na gawa sa ginto. At ngayong gabi, pinalaya niya ang kanyang sarili. Pagdating niya sa ospital, lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Alona. Mr. Vargas, sabi ng doktor, ang mukha ay seryoso. Kailangan po nating mag-usap tungkol sa kondisyon ni Mrs. Santos. Ang unang nagising sa kamalayan ni Alona ay hindi ang liwanag o ang tunog. Ay ang pakiramdam
Ang pakiramdam ng isang mainit at malaking kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang pamilyar na init. Isang pamilyar na bigat. Isang pakiramdam ng seguridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay hindi ang naninilaw na kisame ng kanyang inuupahan, kundi isang puting-puting kisame, malinis, tahimik. Nasaan siya? Iginilid niya ang kanyang paningin at doon niya nakita ang pinagmumulan ng init sa kanyang kamay. Si Leon. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakayukyok sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog. Ang isang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanya, na para bang natatakot itong kapag binitawan siya, ay mawawala siyang muli. Ang dating matigas na mukha nito ay mukhang pagod at puno ng pag-aalala. Kahit sa pagtulog, may mga guhit sa kanyang noo na wala naman doon dati. Ang dating walang pakialam na hari ng real estate ay mukha na ngayong isang ordinaryong taong nag-aalala. Pinagmasdan siya ni Alona. Ang pagtibok ng kanyang puso ay bumilis, pero hindi dahil sa takot o galit. Isang bagay na mas luma, isang bagay na mas malalim. Dahan-dahan niyang sinubukang bawiin ang kanyang kamay. Ayaw niyang magising ito. Ngunit sa bahagyang galaw niya, agad na nagmulat ang mga mata ni Leon. "Alona," sabi nito. Ang boses ay magaspang dahil sa pagod. "Gising ka na." Agad itong umayos ng upo. "Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng nurse." "Teka," pigil ni Alona. "Huwag. Okay lang ako. Nasaan ako?" "Nasa ospital ka. Hinimatay ka kagabi." Paliwanag ni Leon. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Alona, I'm so sorry. Kung hindi dahil sa akin, kung naging mas maingat lang ako." Umiling si Alona. "Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Lahat ng ito, kasalanan ko." Tumingin si Leon sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, nakita ni Alona ang totoong Leon. Hindi ang CEO, hindi ang bilyonaryo, kundi ang Leon na minahal niya noon, marupok at totoo. "Patawarin mo ako, Alona, para sa lahat." Ang sinseridad sa boses ni Leon ang siyang bumasag sa pader na itinayo ni Alona sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng bigat, lahat ng sikreto, lahat ng sakit, bigla na lang niyang naramdaman na kailangan na niyang pakawalan. "Hindi ikaw ang may kasalanan, Leon," mahina niyang sabi. "Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo. Mayroon kang dapat malaman." "Ano yon?" Huminga ng malalim si Alona. "Ito na. Oras na para sabihin ang katotohanang matagal na niyang kinikimkim. Noong gabing umalis ako, hindi dahil sa hindi na kita mahal." Napatingin si Leon. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Alona. "Hindi dahil sa nakahanap ako ng iba. Umalis ako dahil pinilit akong umalis." "Sino? Sinong pumilit sa'yo?" Napapikit si Alona na para bang ang pagsabi ng pangalan ay magdudulot ng pisikal na sakit. "Ang nanay mo, Leon." Isang salita. Pero para kay Leon, iyon ay isang bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan. Si Mama?" Imposible. Bakit niya gagawin yon? Dahil para sa kanya, isa lang akong hamak na taga-squatter na sisira sa magandang kinabukasan mo. Pagkukwento ni Alona, ang boses ay nanginginig sa alaala. Isang mabilis na pagbabalik tanaw. Si Alona, mas bata pa, nakaupo sa isang mamahaling sofa. Sa kanyang harapan, isang babaeng elegante at may malamig na mga mata, si Elara Vargas. "Layuan mo ang anak ko," sabi ni Elara. Ang boses ay walang emosyon. "Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Pero mahal po namin ang isa't isa." Umiiyak na sagot ng batang si Alona. Tumawa si Elara.
Pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi makakabili ng bigas. Alam kong may itinatago kang sikreto, Alona. Ang ama mo, nakulong siya, hindi ba? Isang simpleng tawag ko lang sa mga koneksyon ko at sisiguraduhin kong hindi na siya makakalabas pa. Sisirain ko ang buong pamilya mo. Gusto mo ba yon? Pinagbantaan niya ako. Pagpapatuloy ni Alona sa kasalukuyan, ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy. Gagamitin niya daw ang nakaraan ng tatay ko para sirain kami. Sinabi niya na kung mahal talaga kita, lalayuan kita para hindi masira ang kinabukasan mo. Kaya umalis ako, Leon. Umalis ako dahil mahal na mahal kita. Nakatitig lang si Leon, hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang buong mundong itinayo niya, ang buong pundasyon ng kanyang galit at pait ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya iniwan, hindi siya tinaksil. Isinakripisyo siya. Isinakripisyo ng babaeng mahal niya ang sarili nitong kaligayahan para sa kanya. At isinakripisyo siya ng sarili niyang ina para sa ambisyon. Ang lahat ng tagumpay niya, ang bawat gusali, bawat kontrata, lahat ng iyon ay nabahiran ng dugo at luha ng sakripisyo ni Alona. Ang bigat ng katotohanan yon ay dumagan sa kanya. Napayuko siya. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Hinilamos niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, umiyak si Leon Vargas sa harap ng ibang tao. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagsisisi. Umiyak siya dahil sa isang pusong basag na basag. Nalaman niya ang katotohanan, ngunit ang tanong, paano niya ngayon bubuuin muli ang isang buhay na itinayo pala sa isang napakalaking kasinungalingan? Hindi umuwi si Leon ng gabing iyon. Hindi rin siya bumalik sa kanyang opisina. Umupo lang siya sa loob ng kanyang sasakyan, sa parking lot ng ospital, hinahayaang ang bigat ng katotohanan ay dahan-dahang bumaon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya na ang kahinaan ay isang kasalanan, ang siyang gumawa ng pinakamalaking panloloko sa buhay niya. Kinabukasan, umuwi siya sa mansyon ng mga Vargas. Hindi na siya ang Leon na umalis kahapon. Wala na ang galit, wala na ang pait. Ang natira ay isang malinaw at malamig na determinasyon. Naabutan niya ang kanyang ina, si Elara, na nag-aalmusal sa hardin na para bang walang nangyari. Leon, anak, bati nito, ngumingiti. Saan ka nang galing? Umupo si Leon sa kanyang harapan. Tinitigan niya ang kanyang ina, hindi bilang isang anak, kundi bilang isang estranghero. Alam ko na, ma, simpleng sabi niya. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Elara. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na ang ginawa mo kay Alona noon at alam ko na kung bakit mo ginawa. Hindi nakakibo si Elara. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ako naparito para magalit. Pagpapatuloy ni Leon. Wala nang saysay ang galit. Naparito ako para sabihin sa'yo na tapos na. Ang lahat ng ambisyon mo para sa akin, ang lahat ng pangarap mo na maging pinakamakapangyarihan ang pamilyang ito, tapos na. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Elara. I'm selling my shares, sabi ni Leon. Hindi lahat, pero sapat para hindi na ako maging CEO. Sapat para mabigyan ko sila ng buhay na ipinagkait sa kanila. At sapat para makalaya ako. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Elara. Pinaghirapan natin to. Hindi, ma. Umiling si Leon. Ikaw ang naghirap para dito. At si Alona ang nagbayad. Panahon na para ako naman ang magbayad ng utang. Tumayo si Leon at tinalikuran ng kanyang ina. Iniiwan itong mag-isa sa gitna ng karangyaan na ipinalit nito sa kaligayahan ng sariling anak. Tinupad ni Leon ang kanyang sinabi. Ang balita ng pagbebenta niya ng malaking porsyento ng kanyang shares sa Vargas Corporation
ay yumanig sa mundo ng negosyo. Marami ang nagtaka, marami ang nanghinayang. Pero, para kay Leon, ito ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang perang nakuha niya ay ginamit niya para sa pinakamagandang pagpapagamot para kay Alona. Inilipat niya ito sa pinakamahusay na ospital sa ilalim ng pangangalaga ng pinakamagagaling na doktor. At habang nagpapagaling si Alona, inasikaso niya ang mga bata. Kumuha siya ng isang bahay, hindi isang mansyon, hindi isang penthouse, kundi isang simpleng bahay na may hardin at may sapat na espasyo para sa 2 batang tumakbo at maglaro. Ipinasyal niya sila. Binilhan ng mga laruan na hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. At higit sa lahat, binigyan niya sila ng kanyang oras. Isang hapon, habang tinuturuan niya si Zian kung paano sumipa ng bola, napansin niya ang lungkot sa mata ng bata. "May problema ba, Zian?" tanong ni Leon. Ikaw po ba ang bago naming tatay?" Inosenteng tanong ng bata. Lumuhod si Leon para maging kapantay nito. "Hindi ko papalitan ng tatay mo, Zian. Pero nandito ako para alagaan ka at ang kapatid mo at si nanay mo. Kahit po hindi niyo ako totoong anak." Niyakap ni Leon ang bata ng mahigpit. Ang pamilya ay hindi lang laging tungkol sa dugo. "Zian, tungkol ito sa pagmamahal at mahal kita." Pagkalipas ng ilang linggo, tuluyan nang gumaling si Alona. Mula sa ospital, hindi na sila bumalik sa Tondo. Dinala sila ni Leon sa bago nilang tahanan. Naiyak si Alona nang makita niya ang bahay, lalo na nang makita niya ang isang swing na nakasabit sa isang puno sa hardin. Katulad ng swing kung saan sila madalas magpunta noon. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, naupo sila ni Leon sa labas. Pinapanood ang mga bituin. "Salamat, Leon," sabi ni Alona. "Para sa lahat." "Wala yon," sagot ni Leon. "Ito ang tama." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng pag-unawa. "Leon," basag ni Alona. "Tayo, anong mangyayari sa atin?" Tumingin si Leon kay Alona at sa pagkakataong ito, ang nangiti sa kanyang mga labi ay totoo. Walang halong pait o yabang. "Hindi ko alam," pag-amin niya. "Siguro, hindi muna natin kailangang lagyan ng pangalan. Siguro, ang kailangan lang nating gawin ay magsimula ulit. Dahan-dahan, bilang magkaibigan, bilang mga magulang sa 2 pinakamahalagang tao sa buhay natin." Kinuha ni Leon ang kamay ni Alona. Sa pagkakataong ito, walang halik. Walang nag-aapoy na pagnanasa. Tanging isang mahigpit at tapat na hawak. Isang pangako ng isang bagong simula. Ang huling eksena ay hindi isang halik sa ilalim ng buwan. Ito ay ang imahe ng isang pamilya sa isang maaraw na hapon. Si Leon, ang dating hari ng real estate, ay nakikipaghabulan sa damuhan kay Zian. Ang tawa nilang dalawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa swing, nakaupo si Alona, habang si Lyra ay nakasandal sa kanya, masayang pinapanood ang kanyang kuya at ang kanyang ama. Tumingin si Leon kay Alona. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa tingin na iyon, isang buong kwento ng sakit, sakripisyo at pagpapatawad ang naunawaan. Natagpuan ni Leon Vargas ang pinakamalaking yaman, hindi sa mga gusali o pera, kundi sa pamilyang pinili niyang itayo muli. Dahil sa huli, naintindihan niya na ang pag-ibig, ang tunay at mapagparayang pag-ibig, ang siyang pinakamalaking pamumuhunan sa lahat. At dito nagtatapos ang kwento ng muling pagbangon ni Leon, Alona, Lyra at Zian. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakinig at nakiisa sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso.
puno ng iba't ibang emosyon, ng galit, ng lungkot, ng pag-asa, at ng walang hanggang pagmamahal. Sana, sa kwentong ito, naipadama ko sa inyo ang isang simpleng katotohanan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pamilyang ating pinipiling mahalin at ipaglaban, na ang bawat puso, gaano man katigas o kasugat, ay kayang matutong magpatawad at maghilom. At higit sa lahat, na habang tayo ay nabubuhay, laging may puwang para sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga boses. Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? Aling eksena ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe mula sa inyo ay isang inspirasyon hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong abang manunulat na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Paalam at maraming salamat.